92W, kinonsider na sa ibang weather agency as dissipated. Pero sa aking tropical cyclone sector ay inaasahang magdi-dissipate na rin ito o aalisin sa loob ng 50 o to 60 hour period. Southwest monsoon, unti na namang nagbabalik sa kanlurang bahagi ng bansa na magpapaulan sa bahagi ng northwestern Luzon, kabilang na ang Zambales, Mimaropa, Western Visayas at Mindanao. At sa nalalabi naman sa makakaranas pa rin ng humid at katamtamang lagay at may mga pagkulog at pagkidlat ngayong araw. Hello, good morning mga folks. Welcome po muli sa ating Daily Weather Bulletin at Analysis para sa araw ng Miyerkules, September 13, 2023. Ang oras natin boys from ngayong umaga ay alas 10:29 na ng umaga. Inaasahan pa rin ang mga kalat-kalat na pag-ulan lalo na sa may silangang bahagi ng Bicol Region sa may baybayin dahil nagdudulot pa rin yung pinaka-monsoon trough na nag-extend mula dyan sa manipis pa rin at nanatiling hilaw na si 92W. At sa ilang bahagi ng kanluran ng bansa, dyan sa bahagi ng baybayin ng Zambales at ilang parte ng Mimaropa ay nagkakaroon ng mga ilang kalat-kalat, drizzle at ilang mga kalat-kalat na pag-ulan lalo na sa bahagi ng Palawan ngayong umaga. Dahil sa umiiral muli na southwest monsoon, despite na medyo mahina at manipis pa rin ito. At sa ating lightning detection system, so far may mga pagkulog at pagkidlat within 2 hours. Diyan pa rin sa may silangan ng Bicol Region, especially sa baybayin ng Catanduanes Island at dyan sa may bandang Eastern Visayas, dyan sa may bandang Samar, sa baybayin din. Sa kanluran naman ay sa may bandang West Philippines, sa may Zambales, epekto pa rin ng pinagsamang o naghahalong monsoon trough at ng southwest monsoon. Sa ating current conditions, overcast, gloomy, mahangin po at mostly cloudy ngayon. Umiiral dito sa amin sa Caloocan City. So, medyo nagpaparamdam ang ilang portions ng ating habagat. Although makikita sa ating live CCTV snapshots, may pagsikat pa rin ng araw. So, medyo humid pa rin ang aasahan nating temperatura dito sa Metro Manila mga folks. At inaasahan pa rin ang haziness na naman na unti-unti na namang umiiral dito sa syudad natin sa Metro Manila. So, sa mga mahina ang ating mga baga, kung sakali, ay magmas na lamang kung medyo foggy o foggy ang areas ninyo. Pero sa amin dito, so far, hindi masyado. Pero nadedetect ng aking weather station monitoring na may pag-haze daw na umiiral. Sa lowest temperature na naitala na aking weather station kaninang 5:42 AM ay nasa 26.3 degrees Celsius. Kahapon nakapagtala kami ng malinsangan at 33.4 degrees Celsius. Kahapon ito ng bago magtanghali, 11:12 AM. At kasalukuyang meron tayong geomagnetic field. May aktibo tayong geomagnetic field. So sisilipin natin kung anong mga areas ang maapektuhan muli. So far ngayong umaga, nasa G1 o active geomagnetic storm of 4.67 index. So inasa natin mga hanggang hapon po ay aabot ng hanggang 4 index ang ating geomagnetic field. At so far, ang apektadong areas sa mundo, kahapon kung makikita ninyo, nagkaroon ng KP index of 6 plus o halos G2 na geomagnetic KP index kahapon. At apektado ngayon ang halos Central o Mid-Pacific, pagitan nito ng Pacific at Eastern Pacific. Base dito sa ating geomagnetic latitude or derived vertical TEC o total electron content. So, so far ay iiwasan niya ng mga bumibiyahe sa mga eroplano na tumatawid ng Eastern to West Pacific. Iiwasan niyan dahil napakataas po at 70. Ang mataas na derivation ng TEC. Medyo alanganin yan sa mga guidance at global positioning system sa mga eroplano at mga radars. So, iiwasan nila yan, expected. Dahil kahapon pa, lumalala ang TEC. So, inaasahan mga mamayang maghapon ay magiging apektado ang Southeast Asia, kabilang na ang Pilipinas. So, asahan natin na magkakaroon ng problema
na kasalukuyan nga sa network ng Globe, nagkakaroon ngayon ng problema sa kanilang mga telecommunication services. So probably nagkakaroon ng epekto dito sa geomagnetic field na nagaganap mula pa kahapon. So far, wala namang masyadong solar flare na malala. Medyo mababa naman yung kanyang highest frequency o degraded frequency. So wala tayong maiko-comment dyan ngayon. Sa ating current conditions, overcast, gloomy, mahangin po at mostly cloudy ngayon. Umiiral dito sa amin sa Caloocan City. So medyo nagpaparamdam ang ilang portions ng ating habagat. Although makikita sa ating live CCTV snapshots, may pagsikat pa rin ng araw, so medyo humid pa rin ang aasahan nating temperatura dito sa Metro Manila mga folks ha. At inaasahan pa rin ang haziness na naman na unti-unti na namang umiiral dito sa syudad natin sa Metro Manila. So sa mga mahina ang ating mga baga, kung sakali ay magmas na lamang kung medyo foggy o foggy ang areas ninyo. Pero sa amin dito, so far, hindi masyado. Pero nadedetect ng aking weather station monitoring na may pag-haze daw na umiiral. Sa lowest temperature na naitala na aking weather station kaninang 5:42 AM ay nasa 26.3 degrees Celsius. Kahapon nakapagtala kami ng malinsangan at 33.4 degrees Celsius. Kahapon ito ng bago magtanghali, 11:12 AM. At kasalukuyang meron tayong geomagnetic field. May aktibo tayong geomagnetic field. So sisilipin natin kung anong mga areas ang maapektuhan muli. So far ngayong umaga, nasa G1 o active geomagnetic storm of 4.67 index. So inasa natin mga hanggang hapon po ay aabot ng hanggang 4 index ang ating geomagnetic field. At so far ang apektadong areas sa mundo, kahapon kung makikita ninyo nagkaroon ng KP index of 6 plus o halos G2 na geomagnetic KP index kahapon. At apektado ngayon ang halos Central o Mid-Pacific, pagitan nito ng Pacific at Eastern Pacific, base dito sa ating geomagnetic latitude or derived vertical TEC o total electron content. So far ay iiwasan niya ng mga bumibiyahe sa mga eroplano na tumatawid ng Eastern to West Pacific. Iiwasan niyan dahil napakataas po at 70. Ang mataas na derivation ng TEC. Medyo alanganin yan sa mga guidance at global positioning system sa mga eroplano at mga radars. So iiwasan nila yan, expected. Dahil kahapon pa lumalala ang TEC. So inaasahan mga mamayang maghapon ay magiging apektado ang Southeast Asia kabilang na ang Pilipinas. So asahan natin na magkakaroon ng problema na kasalukuyan nga sa network ng Globe, nagkakaroon ngayon ng problema sa kanilang mga telecommunication services. So probably nagkakaroon ng epekto dito sa geomagnetic field na nagaganap mula pa kahapon. So far, wala namang masyadong solar flare na malala. Medyo mababa naman yung kanyang highest frequency o degraded frequency. So wala tayong maiko-comment dyan ngayon. Sa PHC SIMS and past 24 hours, nangunguna po ang Davao City sa Davao Airport. Sa may saksa na may pinakamataas na temperatura, umabot ng 34.6 degrees Celsius ang pinakamataas na temperatura. At sa lowest temperature sa Baguio City ay stationary at 17 degrees Celsius. Pero pagdating naman sa Inulan ay nangunguna pa rin ang Sinait Synoptic Station na nasa halos almost torrential rains at 109 mm ang total rainfall sa kanila. Kahapon umulan dito sa amin sa Metro Manila pero mabot lamang ng 9.6 mm ang total rainfall sa amin. So dahil nga rin mataas bahagya ang aming temperatura, asahan na medyo mataas din ang ating heat index na nasa 44.9 degrees Celsius. Pero kung titingnan natin sa nationwide, sa mga weather stations ay pag-asa, sa init pandama kahapon ng September 12, ay nangunguna sa may pinakamataas na heat index, ang area ng Hinatuan, Surigao del Sur na nasa 44 degrees Celsius ang init pandama. Kung pangalawa po, ang Alabad dyan sa may bandang Quezon Province at 43 degrees Celsius ang heat index sa kanila. And the rest ay 42 degrees na lamang sa may bandang Tacloban,
Rojas City, Capiz, at Sangley Point sa Cavite. So, nangangahulugan lamang na mas mataas ang heat index sa amin sa Caloocan City dahil sa umabot sa 44.9 degrees Celsius ang aming init pandama. So, mas mataas po dito sa Caloocan City mga folks kumpara sa mga record ni Pag-asa sa kanilang mga weather stations. Sa ating outside humidity, nasa 80% po. So, very humid ang aasahan nating mga temperatura dito sa Metro Manila mga folks ha. Pero inaasahan din ang tsansa ng mga localized thunderstorms pagsapit po ng hapon o gabi. Dahil po sa sitwasyon na mataas po ang water moisture natin sa paligid at ang ating atmospheric pressure at 1,009 hectopascals, steady ito since last hour. Na ibig sabihin lamang nito, potentially may mga aasahan tayong thunderstorms pagsapit po ng hapon o ng gabi sa Metro Manila. So magdala na lamang ng pananggalang sa ulan just in case, lalo na mamayang hapon at sa gabi sa mga biyahero natin na mga kababayan sa Metro Manila. Sumikat ang haring araw kaninang 5:44 AM at inasa lulubog ito mamayang 5:59 PM at new moon tayo almost at 4% illuminated sa buwan. So wala tayong may kukomment dyan. Sa ating high tide and low tide status ay kasalukuyang maximum high tide po sa Manila Bay. So asahan po na mataas ang level ng dagat dyan sa pangpang ng Manila Bay mga folks. At sa ating local weather outlook para ngayong Miyerkules at Huwebes, inaasahang magiging maulap ang maghapon natin ha at asahan ng mga localized thunderstorms gaya rin kahapon. So 100% chance pa rin na uulanin anumang oras maghapon. Ganon din bukas, magiging maulap din ang lagay ng panahon at asahan din ang localized thunderstorms na halos 95% ang tsansa ng pag-ulan. So mula ngayong araw hanggang Huwebes na po yan. Highest temperature expected in 2-day forecast ay 31 to 30 degrees Celsius and lowest of 25 degrees Celsius. At ayon naman sa ating local weather advisory mula sa Dita Pini Pag-asa kaninang alas 4 ng madaling araw nila ito ni-report ay namataan pa rin nila yung hilaw na low pressure area sa layong 610 east o silangan ng Itbayat, Batanes. At bahagya pa rin kumikilos ito, medyo pari-curval pa southwestward na pakanluran ang kilos na very erratic at napakabagal pa rin at around 6 to 7 km an hour. Pero dahil masyado itong hilaw at very insignificant, pero according sa ating tropical cyclone sector at sa aking ensemble ay inalis na ito. So probably within 55 to 60 hour period ay maaari na itong mag-dissipate anumang oras. So aalisin na lamang sa aking tropical cyclone sector. Diretso agad tayo sa ating ginagamit na high definition satellite imagery. Makikita natin yung hilaw na sirkulasyon pa rin na si 92W. Although very unlikely na magiging isang ganap ito na bagyo. Pero yung kanyang sirkulasyon ay nanatiling agresibo pa rin. Ayan o. Halos nagwiwilpur pa rin o halos nag-iipo-ipo pa rin yung kanyang pag-circulate. At makikita na despite na nagsisirculate ito, nakakahigo pa rin ng mga ilang kaulapan. Pero nanatili itong hilaw at walang nakikitang intensification. So medyo nakakapagtaka ito. At nanatili pa rin sa manipis na sirkulasyon ito despite na nanatili itong gumagalaw pakanluran. Kaya sa mga ibang meteorological agency gaya ng Joint Typhoon Weather Centers ay inalis na nila ito as active low pressure area. Pero dahil nakikita natin na nagsisirculate pa rin, ay aasahan nating mananatili ito sa aking tropical cyclone sector. Pero gaya ng aking paliwanag kanina ay posible na rin itong aalisin dahil wala na itong pinapakita na forecast track o ensemble track sa aking automated tropical cyclone ensemble system. At ito makikita ninyo sa satellite imagery natin ay dyan sa portion na yan ay halos nasa silangan ito ng Itbayat, Batanes na kumikilos pakanluran. Although manipis siya, may makikita pa rin tayong monsoon trap na nahahatak nitong si 92W. Yan o. Yang monsoon trough na yan ay nagkakaroon pa rin ng ilang accumulation na sumasabay naman sa pag-usbong ng southwest monsoon. Kaya inaasahan pa rin na magiging maulap at magiging maulan pa rin sa iba't ibang bahagi ng northern part ng Luzon, kabilang ng Cagayan Valley, Mapa Isabela man yan, Mapa Baler Aurora man yan at Kasiguran, asahan pa rin yan. At lalo na sa bandang silangan ng Bicol Region ay asahan pa rin ang mga pagtulog at pagkilat at asahan pa rin ang mga
mga pag-ulan dyan ngayong maghapon. Dahil yung monsoon trough na nagagaling o nahahatak nitong C92W ay nanatili pa rin umiiral at nagkakaroon pa rin ng saturated formation despite na manipis pa rin ang kanyang sirkulasyon. Sa kaluran naman ng Northern Luzon mula Ilocos Norte hanggang La Union ay magiging katamtaman po ang lagay ng panahon pero asahan ang mga localized thunderstorms pagsapit ng hapon. At anumang oras dahil very dynamic sa epekto po ng monsoon trough at southwest monsoon, asahan na anytime magkakaroon ng accumulated clouds ang ating gitnang Luzon sa Ilaga hanggang Central Luzon, maging dyan sa may bahagi ng Zambales, pababa ng Angeles, Pampanga, at dyan sa bahagi ng Bulacan area. Lalo na mamayang hapon, maiiusbong yan at magkakaroon ng mga pag-ulan. Kung titingnan natin sa infrared dust, ay sa ngayon ay medyo manipis pa lamang ang mga water vapor nito, pero aasahan mga bandang hapon ay magkakaroon ng mga kalat-kalat na pag-ulan na may pagkidlat at pagkulog. Pero yung makakapal na pulutong na kaulapan nito, epekto ng southwest monsoon, ay magpapaulan sa halos buong kanlurang bahagi ng bansa hanggang dyan sa may bandang west portions ng Visayas at west portions ng Mindanao. So take note yan mga folks. Sa una, sa bahagi ng Zambales, asahan anytime magkakaroon ng mga kalat-kalat at pag-ulan dyan na may pagkidlat at pagkulog dahil sa accumulated southwest monsoon areas dyan. Lalo na sa bahagi ng Mimaropa po, dyan sa may bahagi ng Oriental at Occidental Mindoro, Coron, Palawan man yan hanggang Puerto Princesa, sa may bandang West Philippine Sea, hanggang Kalayaan Islands ay magkakaroon po ng mostly cloudy at asahan ang mga kalat-kalat at pag-ulan na may pagkilat at pagkulog. Pero kung po potentially ang pag-usapan natin, potentially heavy rains ay nakataas po sa bahagi ng kalurang bahagi ng bansa, especially sa may bahagi ng Western Northern Luzon hanggang Zambales, Mimaropa, Western Visayas, all the way hanggang Mindanao na po yan. So, hindi na natin isa-isahin yan dahil yung pulo na yan na kaulapan dahil sa may kalurang bahagi ng bansa ay malawak po at asahan ang mga ilang moderate at heavy rain showers sa mga nabanggit ko sa kalurang bahagi ng bansa. So almost entirely ng west portions ng bansa natin ay makakaranas ng mga ilang moderate and heavy rain showers. At makikita naman natin sa heavy rain potential, mataas po ang heavy rain areas na ito sa halos buong kanluran ng bansa hanggang west portions ng Mindanao, especially sa may bandang Zamboanga Peninsula areas. Sa buong silangan ng bansa, especially sa may bandang Isabela hanggang sa may bandang Quezon Province, kung titingnan natin sa Himawari 8 ay asahan po ang mga kalat-kalat din na pag-ulan na may pagkilat at pagkulog ang bahagi ng Polillo Island hanggang sa may bahagi na po yan ng Lopez at Timonan, Quezon hanggang Camarines Norte at ilang bahagi ng east portions ng Bicol Region mula dyan sa may bandang Dayat, Camarines Norte. So halos buong Camarines Zone na po yan kasama na ang Iriga, Karamuan, Catanduanes Island, lalo na at kasalukuyan silang may maulap at may mga kalat-kalat pag-ulan ngayon dyan, bandang Tabaco, all the way hanggang Kasiguran, dyan sa bahagi ng parting Sorsogon, sa may Barcelona area. So, halos ang areas ng silangan ng Bicol Region ay makakaranas po ng mga maulap na papawirin at mga ilang kalat-kalat pag-ulan, lalo na ritong hapon o ng gabi. Pero sa may bandang portions ng Tingkawan, bandang Lopez, Pasakaw, sa Bato, kasama na ang Bato, Bula, dyan sa bahagi ng pagitan ng Burias Island, sa bahagi ng Legazpi at Sorsogon, sa may Bulan, bandang west portions, ay medyo magiging katamtaman po at medyo may pagkamaaliwalas ang lagay ng panahon dyan. At mataas ang aasahang heat index sa inyo mga folks ha. By the way, sa bahagi nga ng mula Bulacan, kasama na ang Metro Manila at bandang Calabarzon, magiging katamtaman din. Partly to mostly cloudy din ng iiral ha mga folks. So asahan ang mga isolated rain showers at may mga pagkidlat at pagkulog pagsapit po mamayang hapon o ng gabi. So take note yan mga folks. Sa Southern Luzon, mula sa may Marinduque, kasama na Tablias Island, Sibuyan, hanggang Burias Island at Masbate, magiging katamtaman, partly to mostly cloudy din ng iiral. So sa maghapong ito, kay asahan ang mga isolated rain showers na may mga pagkilat at pagkulog din dahil sa salubungan ng init at lamig dulot nga po ng southwest monsoon at yung mainit na portion dito sa may silangang bahagi ng Visayas area na nagka-counterflow. At sa bahagi naman ng Visayas, nabanggit ko na nga po ang halos buong western Visayas dyan sa Panay Island ay asahan po ang mga ilang heavy rain showers ang iiral mula sa may bahagi ng Libertad, Pandan, Tabiao,
pababa na po yan ng San Jose de Buena Vista at Tobyas na dating Anini at ng Cormier. Kasama na ang bahagi ng San Joaquin at Magyao, pero sa parte ng Iloilo City, Guimaras Island, patawid ng Bacolod, sa may Negros Region, magiging katamtaman. Part dito mo siligaw din. So, isolated rain showers din ang aasahan natin maghapon na may pagkidlat at pagkulog. At sa Negros Region naman, mula sa Sipalay hanggang sa bahagi ng Siaton ay magiging maulan po na may moderate and some heavy rain showers, lalo na sa bahagi ng Basay, Hinobaan, Bayawan, Santa Catalina at sa may Siaton. Ingat po sa mga potentially na babahain ngayon dyan dahil nakakaranas kayo ngayon dyan ng ilang moderate and heavy rain showers ngayong umaga. At sa bahagi po ng nalalabi ng Canlaon City at Kinahulingan at San Carlos City sa may Negros Region pa rin ay magiging katamtaman. Part dito mo silikor di po at asahan sa maghapon ang mga isolated rains at scattered rain showers na may pagkidlat at pagkulog. All the way kasama na ang Central Visayas. Siyempre, sa Cebu City na po yan, Bohol at Siquijor area. Ingat na lang at magdala na pananggalang sa ulan, lalo na mamayang hapon, at may mga aasahan din pag-ulan pagsapit ng madaling araw. Sa may Eastern Visayas naman, ay aasahan na magiging maulap at kalat-kalatin ng mga pag-ulan, dyan sa bahagi ng northern part ng Samar, Eastern Samar, lalo na sa may Borongan City, hanggang Gian Eastern Samar na po yan. At sa Leyte naman, mula sa Tacloban, kasama na ang Ormoc, Albuera, Isla ng Poro, hanggang dyan sa bahagi ng Maasin City at Macrohon ay asahan ng maulap at mga kalat-kalat din ng mga pag-ulan na may pagkilat at pagkulog sa magdala na lamang po ng pananggalang sa ulan despite na nagkakaroon ng pagsilip din ng araw ngayong umaga. So asahan na medyo mataas din ang humid natin dyan. And the rest ng Mindanao mula sa Zamboanga Peninsula sa may kanluran ay asahan din ang mga mapulutong na kaulapan lalo na dyan sa may bandang Zamboanga del Norte. Mula sa may Siocon, Labason, Liloy, Salog hanggang dyan sa may bandang Dapitan City magiging parte ng Musil Cloudy at asahan ang mga ilang light to moderate and some heavy rain showers ay nakataas din ang potentially heavy rains dyan sa pagitan na yan ng Dapitan, patawid ng bandang Siquijor o Dumaguete area ng Negros Region sa may Western Visayas. Asahan po mga kalat-kalat din na mapag-ulan dyan halos maghapon mga poksa dahil sa umiiral na southwest monsoon na napakalawak at kasama na ang bahagi ng Basilan at Hulusulu. And the rest ng Zamboanga Peninsula mula sa may Ipil, dyan sa may bandang Zamboanga del Sur, ay magiging katamtaman at magiging maulap din ang lagyan ng panahon. Isolated rain showers din at mga forecasted na mga pagkulog at pagkidlat ang iiral lalo na nitong maghapon. And the rest ng Northern Mindanao hanggang Surigao del Norte, magiging part dito mo sa ikaw din ng iiral at expected din ang mga localized thunderstorms at mga kalat-kalat na pag-ulan. Kabilang na ang Agusan del Norte, kasama na rin ang bahagi ng Butuan. Pero the rest ng BARRM, magiging katamtaman po ang lagay ng panahon, medyo maalinsangan, dyan, at kasama rin ang bahagi ng Sorsogon sa may Cotabato, Coronadal, hanggang General Santos City. Magkakaroon lamang ng mga senaryo ng pag-ulan dahil medyo mayroong umiiral pa rin dyan na monsoon surface trap, na umiiral sa may kanluran katimugang parte ng Mindanao. Kaya magkakaroon ng mga ilang senaryos ng mga kalat-kalat na pag-ulan na may pagkilat at pagkulog extending hanggang Davao Region na po yan. Pero sa ngayon medyo magiging malinsangan at may pagsikat ng araw ang iiral dyan so huwag masyadong magbibilad. Dahil asahan po na lalagpas ng 35 degrees Celsius ang alinsangan. Pero pagdating ng hapon ay expected pa rin ang mga kalat-kalat na pag-ulan na may pagkilat at pagkulog dyan sa bahagi ng Compostela Valley hanggang dyan sa may bahagi ng Katiil at ilang bahagi ng Bisig at Hinatuan sa silangang parte ng Mindanao. So generally ay magkakaroon lamang ng forecasting ng pag-ulan sa halos buong bahagi ng Mindanao. Sa lagay naman natin ng low pressure area na si 92W na natiling insignificant at wala pa rin pinapakitang increased development. Although sa satellite imagery na ating diniscuss kanina ay nakikita natin na mayroon pa rin siyang pag-circulate na nagaganap pero wala kasi siyang ipinapakita na intensification sa ngayon. At dahil sa mga ibang weather agencies gaya ng Joint Typhoon Weather Census ay inalis na nila ito bilang isang active low pressure area pero nanatiling nakataas pa rin kay GMA. So very uncertain pa rin kung magtutuloy pa rin na magiging isang ganap na bagyo itong si 92W. Pero mananatili natin babantayan within 60-hour period dahil posible na rin alisin ito agad
ng aking tropical cyclone sector, itong C92W. Dahil talagang wala talaga siyang pinapakita na significant na paglakas, despite na meron pa rin siyang patuloy na sirkulasyon habang nandito sa may bandang silangan ng Itbayat, Batanes. So, babantay na lang natin hanggang sa mag-declare ito as dissipated low pressure dahil ayon sa aking report kahapon, nabanggit ko na nga sa ating global spectral model natin ay nag-dissipate na rin siya sa loob ng 48 to 30 hour period according doon sa global spectral model. Ngayon, kung titingnan natin sa latest ng global spectral model ngayong araw, ay makikitang wala na nga at hindi na siya makita dito sa may bahagi ng extreme northern Luzon. By September 14 to September 15 ay totally nawala na siya dito sa global spectral model. So, yun nga, by 48 to 60 hour period within ay maaari na rin itong totally mag-dissipate. Samantala, meron tayong namamataan ng mga ilang tropical wave din sa may silangan ng Mindanao sa labas ng ating Philippine Area of Responsibility. Probably by September 15 to September 18, 2023, yung forecast nito. So, abangan na lamang natin dahil yung ating West Pacific Basin, wala naman tayong nakikitaan doon sa may silangan ng Mindanao. Pero sa bandang kalayuan, sa halos Mid-Pacific, ay merong isang shallow low pressure na naman. Pero dahil sa sobrang layo nito, na lagpas 4,000 kilometers sa may silangan ng Mindanao, so maaring hindi ito masyado threat sa bansa. At maliit pa ang posibleng maging invest ito sa ngayon. Pero yung kanyang anomaly ay at least nasa 30% ito. At sa kanyang TCFP anomaly ay at least nasa 30 to 40%. Pero maliit lamang ang porsyento nito sa region. So, posibleng sa loob ng 2 araw ay hindi na rin posibleng nakikitaan na pagtuloy ito. Magkaroon man ay maaring trough lamang ito. Mag-examine sa level pressure ng ating global spectral model ay wala tayong nakikitaan na bagong significant na sirkulasyon. Despite sa mga wind ay 925 hectopascal winds, ay medyo may mga shallow tropical wave sa may silangan ng Mindanao malapit sa Palau. So, titingnan na lang natin. Dahil na natiling mainit kasi at mataas ang temperatura dyan na nag-aabot sa 31 degrees Celsius. Sa mga computer models, walang insignificant na pinapakita si GFS. Ganon din kay ECMWF. At itong inalis na sa aking tropical cyclone sector, halos itong C90TW, halos magdi-dissolve din. Dahil nga po sa umiiral na high pressure area, malapit dyan sa may bandang silangan ng Japan. So, in the wait na lang tayo para alisin ito ng lubusan sa aking tropical cyclone sector. Pero yung magiging epekto sa bansa ay wala masyado. Yung remnant na lamang halos o yung monsoon trap nitong C92W lamang ang gaya ng aking nabanggit ay magpapaulan sa bahagi pa rin ng Luzon, especially sa may bandang Kanluran at Silangan dahil sa nagsasama na may southwest monsoon. Sa lagay ng alon, wala tayong may ko-comment dito dahil makalmado po ang ating karagatan sa buong bansa. Sa lagay naman ng dam, patuloy pa rin nagre-release ang Ambuklawa at ang Binga Dam. So, hopefully, walang maaasahang pag-ulan sa area o sa paligid na yan dahil as expected po ang mga flash floods kung sakaling umulan po sa paligid ng Ambuklaw at Binga Dam. Patuloy pa rin nakabukas ang gate nito at nagre-release pa rin ng 0.30 meters na tubig dahil maapaw ito at kasalukuyan nga po ngayong araw ay nasa 751.46 meters po kasi yung taas ng water reserves natin na nasa limit lamang na maximum of 752 meters ang normal high water level natin. So, according dyan ay kailangan nilang magbawas ng level ng tubig dahil halos umaapaw na po ito. Kay Binga Dam ay nasa 574.22 meters po na halos critical na rin sa 571 meters ang maximum na normal high level dyan sa may Binga Dam. So patuloy silang naglalabas ng tubig dyan dahil pa rin sa mga nakaraang senaryos ng mga pag-ulan sa paligid ng kabundukan malapit sa Ambuklaw at Binga Dam. So kung sakaling mag-umulan man sa paligid o sa ibaba ng Binga at Ambuklaw Dam ay asahan na po sa mga kababayan natin ang mga flash floods kapag nangyari yun. At narito naman nating 3-day to 8-day weather forecast para sa araw ng Miyerkules, September 13, 2023.
At hanggang dito na lang po ating daily weather bulletin at analysis para sa araw ng Miyerkules, September 13, 2023. Huwag pong kalilimutan na mag-like, share, and subscribe po sa ating YouTube channel at visit naman anytime sa aking website, lalo na sa aking dashboard sa pimoweather.com o www.pimoweather.com pa sa mga lagay ng ating panahon at sa mga hindi natin na ibalita ngayong umaga at lalo't mahangin ngayon sa Metro Manila, lalo na dito sa aming sa Caloocan at sa mga nangyayari ngayon sa ating space weather status. Asahan na magkakaroon tayo ng interruption sa mga radio telecommunication systems natin at sa mga ibang data feeds mula sa iba't ibang weather agencies. Maraming salamat po mga folks at magandang araw po sa ating lahat.